Magandang umaga po sa ating lahat mga minamahal na kapatid at happy, blessed Sabbath to all. Muli, purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito, sa banal na Sabbath na ito, na muli tayo ay magsalo-salo para pagsaluhan ang salita ng Diyos, lalo tigit ang kailangan po ng bayan niya ngayon. Ano po yung mensahe na nais ng Diyos po sa atin po, sa ating kalagitnaan? Ito po yung aking pong ibabahagi na ito'y message ng Diyos sa akin at ito'y message din po para sa inyo at para sa ating lahat. Kaya po, bago tayo magpasimula, nais kong i-request po ang bawat isa na tayo'y manalangin po. Mapagpalat mahabaging Diyos na nasa langit po kayo, muli ay pinupurit, pinapasalamatan ka namin dahil napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin, Ama. Lalo tigit ang ibinigay niyo pong mensahe para sa amin ngayon, nawa po buksan ang aming mga puso at isipan, Ama, upang makapagbulay-bulay kami at sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay ito'y magkaroon ng internalization sa aming mga buhay. Kaya bilang nagsasabing mga nalabing iglesia, nalabing tao po ninyo, nawa po magkaroon po ng katunayan, katibayan sa aming mga buhay. Kaya pagpalain po ang bawat isa, Ama, linisin at patawarin po kami upang ang iyong kalwalatian makita sa amin, Ama. To the glory of your name, this we ask in the loving name of your Son, Jesus Christ, of our Savior and Lord. Amen. God's message for me, for you, and for us today. Ito po'y masusumpungan sa aklat ng Hebreo 12:14, nang sabi po na Apostol Pablo, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Tunay po na ang Diyos ay nangungusap po sa bawat isa sa atin ngayon po, na sundin natin ang kapayapaan. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng ating kapwa. At hindi lamang po kapayapaan, kundi kabanalan. Sapagkat kung walang kapayapaan at kabanalan, ni kailanman, hindi natin makikita ang Panginoon. Kaya kung bakit po, therefore, be peacemakers and be holy. Yan mga kapatid. Kaya ito yung panawagan po ng Diyos po. Una sa akin, sa inyo, at sa bawat isa sa atin po. Bakit po? Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Mayroon po sa mga mapagpayapa. Sabi po sa atin po ng Matthew 5:9, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. So dito pa lamang po sa talatang ito, ay sinasabi po kapag tayo peacemakers, tayo'y tunay na mga anak ng Diyos. Sapagat ang sabi pa patuloy sa talatang 45, that ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and the unjust. For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so? Kaya ang sabi ng Panginoon sa 48, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Kaya dito po sa chapter na ito, makikita po natin po kung ano yung mga nararapat na mga behavior, attitude, or character ng mga kabilang sa citizens of heaven. Kaya napakahalaga po na itong ating suheto po ngayon ay ma-internalize, mapagbulay-bulay po natin at magkaroon ng bisa sa ating buhay. Yan po. Kaya ang sabi po ni Peter po, bilang karugtong po dun sa peacemaker, what else? Ang sabi po roon sa 1 Peter 1:15, but as he which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. So doon po sa punto na magiging banal. Kanina po maging mapagpayapa. Ngayon maging banal. Sa lahat ng ating pamumuhay o pakikipagtalastasan, pakikisalamuha sa ating mga kapwa. Sapagat ang sabi sa verse 16, because it is written, be ye holy, for I am holy.
Yan po, mga kapatid. Kaya po, ano po ang nais ng Diyos po na ipahayag sa atin po bilang nagsasabing bayan ng Diyos at narito na tayo sa napakalapit na kawakasan ng sanglibutan? Ano yung hinihintay po niyang makita sa kanyang bayan? Ito po ang komentary na una, na ito'y masusumpungan sa Mount of Blessings, page 6, paragraph 1. Sabi po, love divine. So yung banal na pag-ibig. Kaya ito po yung tila kulang pa sa ating kalagitnaan. Kaya sabi nga po niya, as something strange and new, these words fall upon the ears of the wondering multitude. Bakit po? Sapagkat yung inaakala ng karamihan ay hindi ganoon. Iba yung dating naririnig. Iba yung dating napapakinggan. Ngayon ay bago. Kaya parang strange and new. Kaya sabi po, such teaching is contrary to all they have ever heard from priests or rabbi. Kaya sa atin po kahit na tayo ay mga mangangaral na rin, yan po, ay tunghayan po natin na maging sa ating mga unang paraan ng pangangaral, pagbabahagi ay tila baga mayroong something is missing or lacking. Kaya sabi po, they see in it nothing to flatter their pride or to feed their ambitious hopes. Minsan or madalas po sa mga mangangaral kapag in-appreciate ang message po ay parang ano pong pakiramdam po? Para kang napapaangat. So there is parang napa-flatter, nandun yung pride, yan po, nandun yung mga ambitious hopes. But there is about this new teacher a power that holds them spellbound. Kaya nakita po natin po yung pagkakaiba na ngayon. Yung mga dating mangangaral at itong bagong mangangaral nating Panginoong Hesukristo. Kaya dito po, ano pong nakita sa Kanya? The sweetness of divine love flows from His very presence as the fragrance from a flower. So yun ang difference po ng ating Panginoong Hesukristo sa atin na mga mangangaral sa sanglibutan ito. Kaya kulang po yung bango ng bulaklak. And that is the grace of Christ. This is one thing lacking in us. Hindi po ba, mga minamahal? Kahit sa aking sarili, aking na-evaluate po na ito yung one thing that is lacking in me. That love, divine or divine love. Sapagat ang sabi po sa atin po, na Apostol Pablo sa Roma 13:10, love worketh no ill to his neighbor. Pero anong ginagawa natin po? Anong ginagawa ko? Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa natin? Laging nagsasalita ng laban sa kapwa. Harapan man or talikuran man. Kaya ang sabi ng Panginoon through Brother Paul, therefore, love is the fulfilling of the law. Kaya kung bakit sinabi ng Panginoon sa mga Israelites, sa mga Hudyo, mga Pariseo, walang tumutupad ng kautusan sa inyo. Bakit po? Mismo sa harapan ni Kristo, balak nilang patayin siya. Ganon din po ang espiritu po natin, karamihan. Maring mayroon din pong ganitong espiritu. Kaya no one is keeping the law. Dahil sa puso't isipan pa lamang po kahit hindi hayag sa ating mga salita at gawa, ay tayo na po'y lumalabag sa kautusan po ng Diyos. At ang sabi na Apostol Pablo sa Colosas 3:14, and above all these things, put on love or charity, which is the bond of perfectness. Ito yung hinihintay ng Diyos na mga puspos sa bawat isa sa atin po bilang bayan ng Diyos at darating ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawang pong komentary po, lessons from salt. Ito'y masusumpungan sa Desire of Ages, 306, paragraph 4. Though the wicked know it not, they owe even the blessings of this life to the presence in the world of God's people whom they despise and oppress. Totoo po. Hindi ba natin nakikilala ng mga pagpapala ay galing sa Diyos lahat pong ito? Pero tayo bilang ano po ay nakakaligtaan minsan. O maaring tayo pa nga yung naiangat na pinanggagalingan ng mga pagpapalang ito instead na ang Diyos. But if Christians are such in name only, they are like the salt that has lost its savor. So totoo po na kapag ang asin ay wala ng lasa, anong gagawin po? They have no influence for good in the world. Through the misrepresentation of God, they are worse than unbelievers. Kaya kung bakit po
sinasabi sa atin ng Panginoon sa Matthew 5:13, ang sabi po sa atin po, "You are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden underfoot of men." So makita po natin mga minamahal, yes, we profess to have all the truths, pero anong kulang sa atin po? That salt, that grace, that love. Yan po mga kapatid. At kung wala na daw pong silbi yun, anong gagawin po? Tapon na sa labas. Mapak-apakan na. Gusto ba natin na gano'n na mangyari po sa atin? Tiyak lang, bawat isa magsasabi na hindi. Ayaw. Ayaw kahit nino man. Kaya po, kailangan po natin po na tayo maging asin sa sanglibutan ito. Kaya po, ang pangatlong paliwanag po sa atin po sa talata pong ito, what is the true light? Ano nga ba ang tunay na liwanag? Kaya yung asin, ano po, ang peacemakers, sabi po ay, what is the true light? That is true character. And it is not shaped from without and put on. It radiates from within. So makikita po natin po, hindi natin may tatago, may pagkakaila po. Kung ano talaga yung nasa loob po natin. Kasi sabi niya po, it radiates from within. And it will come out. Yan po. And if we wish to direct others in the path of righteousness, ito yung nais natin, di po ba? Maging matuwid din sila. Kung paano natin gustong maging matuwid, ay ganun. Kaya nung una, pinaggigit-gitan natin. Yung ating standard, gusto natin ay maging ganun din sila. Kaya sabi po, the principles of righteousness must be enshrined in our own hearts. So saan po magpapasimula po? From within ourselves, in our own hearts. But, ano pong ebidensya na kung ito ay nag-work sa ating puso, makikita sa labas. Yan mga kapatid. Hindi yung nakatago, kundi lumalabas po siya. Kaya siya magiging light o ilaw sa sanglibutan nito. Kaya sabi po, our profession of faith may proclaim the theory of religion, but it is our practical piety that holds forth the word of truth. Kaya ito po mga minamahal, kaya sa panig ng mga Pharisees, makita po natin po, walang kabuluhan. Kahit alam nilang katotohanan. Sa panig naman ng Sadducees, ganun din po. They have the truth, but hindi makikita. Yan po. Na neutralize pa nga ang truth. So makita natin if you are Pharisee or Sadducee, the same. Ano ngayon ang kailangan? We need to balance. So yan mga kapatid. Kaya tayo bilang kinatawanan ni Kristo, kung paano dumating dito sa lupa po, na brinake niyang barriers na yan, yan din ang gagawin po natin po. By the grace of God. Kaya sabi po, the consistent life, the holy conversation, the unswerving integrity, the active, benevolent spirit, the godly example, these are the mediums through which light is conveyed to the world. So makita po natin po ano daw po yung ilaw na makikita ng sanglibutan, na ito ay lalaganap sa sanglibutan, sabi po, at ito yung true light. Ano daw po? Consistent life, holy conversation, the unswerving integrity, the active, benevolent spirit, the godly example. So ito po mga kapatid, evaluate po natin ang ating mga sarili po. Ito na po ba'y nasusumpungan na sa atin? Yun po ang kinakailangang makita at mahayag sa atin po. Para sinasabi, we are the light of the world. These are the mediums through which light is conveyed to the world. Kaya kung bakit sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 8:12, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have, ano daw po? The light of life. So ano daw po yung light po? Yung life. Yan mga kapatid. Yung consistent life. Yung nakikita yung buhay natin sa sinasabi nating katotohanan, yun po ang ilaw na dapat maipahayag sa sanglibutan. Kaya kung paano sinabi ng Panginoon, I am the light of the world, sabi pa rin niya sa verse 40 ng Matthew 5, ye are the light of the world. Kaya kung siya'y light,
tayo rin dapat ay maging light sa sanglibutang ito. A city that is set on a hill cannot be hid. Hindi po maitatago kasi ilaw yan. Yan po. Kaya kung ilaw, yan po, makikita. Yan po. Kaya sabi po, ano ngayon ang hinihintay ng Panginoon? Paliwanag sa atin po, pangapat. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of Himself in His church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Ito baga yung ating pong desire, aim, na makarating sa perfection of character katulad ni Christ? Or nandun pa rin po yung ating mga weaknesses? In speaking, in thinking, and in acting, negative. Kaya sabi po, it is the privilege of every Christian not only to look for but to hasten the coming of our Lord Jesus Christ. Where all who profess His name bearing fruit to His glory, how quickly the whole world would be sown with the seed of the gospel. Quickly the last great harvest would be ripened, and Christ would come together to gather the precious grain. Mga minamahal, ito yung hinihintay ng Diyos po. Hinihintay ng Panginoon sa atin po. Hindi lamang po maniwala sa Kanyang pagbabalik, kundi pabilisin po natin po. Anong pagpapabilis? Kung bakit po sinasabi po, righteousness will cut short the work of God on earth. Kaya kung bakit sinasabi po sa atin po ng Panginoon sa Matthew 5:48, ano pong sabi sa atin po, mga kapatid? Be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Which is, in heaven is perfect. Kaya heaven is perfect. All heaven is perfection. Therefore, sabi po sa atin Apostol Pablo sa Hebrews 6:1, therefore, living the principles of the doctrine of Christ. So makita po natin po rito po, hindi natin iiwanan ang katotohanan. Pero anong prinsipyo na sinasabi po rito, anong espiritu na dapat maalis sa atin po? Yung dati nating espiritu po, na dapat mapalitan ng principle or spirit ng ating Panginoon. Kaya sabi po niya, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Na mananatili, ay, one true God ako, sila hindi. Yan po. Ay, sila po ay health reformer. Ay, sila hindi. So makikita po, iwanan na po natin yung mga magiging pariseyo po natin at pagiging sadiseyo po natin at makikita po natin po yung tunay na pag-ibig na gumagawa ang pagdadalisay sa ating mga kaluluwa. Kaya ang pang-limang komentaryo, ang sabi po sa atin po, ito po yung great law of life. Yan po. Ito po yung may kinalaman sa pagsunod sa kautusan ng Diyos na hindi sa ating sariling kapangyarihan, kundi ito ay laging nakadepende sa ating Panginoon. Kaya till heaven and earth pass, sabi po ng Panginoon, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Kaya kung bakit po ang standard of perfection is the law of God. Kaya huwag nawang mangyari, sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo po, wala ni isa sa inyo ang natupad sa kautusan. Kaya sabi po, by His own obedience to the law, that is the obedience of Christ, not ours. Sabi niya po, Christ testified to its immutable character and proved that through His grace, it could be perfectly obeyed by every son and daughter of Adam. So makita po natin po, by the grace of Christ, sabi niya po, it could be perfectly obeyed. Kadalasan or minsan, nakakaligtan po natin po itong biyaya na ito. We are acting in our own, not depending on Christ. Sasabihin natin, yes, in our theoretical knowledge, intellectual assent, akala natin po, tayo ay nakakonect kay Christ. Pero minsan or madalas ay sa ating sarili. Yan po. Kaya pa rin po, bumabagsak po at hindi nakikita yung tunay na liwanag. Kaya sabi po rito po, because the law of the Lord is perfect and therefore changeless, it is impossible for sinful men in themselves to meet the standard of its requirement. Alam po nating lahat po ito.
But ang kulang na lamang po is the practical application po nito po. This was why Jesus came as our Redeemer. It was His mission by making men partakers of the divine nature. Ito yung kulang po sa atin po, na dapat po ma-develop, mahubog perfectly, kompleto, to bring them into harmony with the principles of the law of heaven. Kaya po, kailangan natin ngayon po is, we need to die to ourselves. Hindi lamang po this moment, but daily, moment by moment. And when we forsake our sins and receive Christ as our Savior, the law is exalted. So hindi tayo ang may exalt, kundi ang law, which means the Father and the Son. The Apostle Paul asked, do we then make void the law through faith? God forbid. Yeah, we establish the law. Kaya ano mangyayari po? Kapag ito ay mangyari sa ating mga buhay, sabi niya po, the new covenant promise is, yan po, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. So ito po yung magiging resulta po, na ang kautusan ng Diyos ay maisusulat na sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Ibig sabihin, yun na po ang karakter po natin. Yun na po yung buhay natin po. Naselyuhan na po tayo ng seal of the living God, which is His character, His spirit, His life. Yan mga kapatid. And that is the light na makikita ng sanglibutan. While the system of types which pointed to Christ as the Lamb of God that should take away the sin of the world was to pass away at His death, the principles of righteousness embodied in the Decalogue are as immutable as the eternal throne. Not one command has been annulled, not a jot or tittle has been changed. Those principles that were made known to man in paradise as the great law of life will exist unchanged in paradise restored. And when Eden shall bloom on earth again, God's law of love will be obeyed by all beneath the sun. Mga minamahal, kung mayroon po tayo nito, what will happen? Sabi po, hindi ba magkakaroon tayo ng kapayapaan? And who is that source of peace? Mga kapatid, ano po? Sabi sa atin po, Christ. Sabi po, Christ is the Prince of Peace. Yan po. Kaya kung si Kristo ang ating prinsipe ng kapayapaan, lahat ng kasunod po niya ay may kapayapaan din. And it is His mission to restore to earth and heaven the peace that sin has broken. Kaya pala wala tayong kapayapaan. Tignan niyo po, tingnan natin sa grupo. Lahat ng grupo, there is no peace. Why? There are strife. There are troubles. Yan mga kapatid. Kasi sabi niya po, sin has broken that peace. Kaya sabi po ng Romans 5:1, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So kinakailangan ma-justify tayo, mapatawad tayo, mapardon tayo po by faith. Then magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Kaya hindi lamang po sa salita, hindi lamang po sa isip, kundi makikita po sa ating mga gawa. Kaya sabi po sa atin po, whoever consent to renounce sin and open his heart to the love of Christ becomes a partaker of this heavenly peace. Ulitin ko po, whoever consent to renounce sin and open his heart to the love of Christ becomes a partaker of this heavenly peace. Itong dalawang ito mga kapatid, dalawang ingredient or element to renounce sin at saka yung open his heart to the love of Christ. So makita po natin po na kung sa ating kalagitnaan ang kasalanan ay mapuputol, ano po, at ang puso natin ay laging mabubuksan sa pag-ibig ni Kristo, sabi niya po, we will become partaker of this heavenly peace. Kaya ito po yung dalangin ko po, na magkaroon po tayo po. Kaya sabi po sa atin po, there is no other ground of peace than this. Mount of Blessing 27:3. There is no other ground of peace than this. Wala na pong ibang paraan para makamtan po itong kapayapaang ito. At ano ang gumagawa? Sabi po, the grace of Christ, receive into the heart, subdues enmity. Bakit po? Because of that grace of Christ. So anong kulang? The grace of Christ po. Bakit mayroon pa tayong mga pagtutunggalian?
Kaya sabi niya po, the grace of Christ received into the heart subdues enmity. It allays strife and fills the soul with love. Kaya po, madaling sabihin po ang grace, but napakahirap una tanggapin. At kapag tinanggap, ito na po yung walang imposible na gagawa ito sa puso natin po. Kaya sabi po, he who is at peace with God and his fellow men cannot be made miserable. Kaya kung titingnan po natin po, dapat ang pinakamasayang grupo ng tao sa sanglibutan ay tayo. Ngunit mukha yatang baliktad. Kaya sabi niya po, he who is at peace with God and his fellow men. Meron po ba ito sa ating kalagitnaan, mga kapatid? Do we have peace? Yes, with God. And how about our fellow men? Kaya sabi niya po, kung mayroon po nito, hindi tayo magiging miserable. Maging, tayo, masaya. Pagpapala. Lahat po ng positive. Yan, mga kapatid. Kaya dapat po ang mawala po sa atin po? Kapag may peace, ang sabi niya po, envy will not be in his heart. Ano daw po ang envy? Inggit. Mawawala sa puso natin. What else? Evil surmisings will find no room there. Yan, mga kapatid. Evil surmisings. Fault-finding, backbiting. Yan, mga kapatid. And pangatlo, sabi niya po, hatred cannot exist. So, itong mga bagay na ito ay nagpapatunay na wala pang kapayapaan sa kalagitnaan po natin po. Ang pag-ibig ni Kristo ay ito'y kulang pa. Kaya sabi po, the heart that is in harmony with God is a partaker of the peace of heaven. Therefore, hindi pa tayo in harmony. Yan po. Malayo pa ang puso natin. Tandaan po natin, heart is deceitful above all things. Kaya kailangan ng heart natin is mabago, ma-convert, and will diffuse its blessed influence on all around. Kaya magiging pagpapala po tayo kahit saan tayo tutungo. Yan, mga kapatid. Kaya po, ang sabi pa po, the spirit of peace will rest like dew upon hearts, weary and troubled with worldly strife. So makita po natin po, the spirit of peace will rest like dew upon the heart. So makita po natin parang hamog na nagre-refresh sa ating mga puso. So kailangan po natin po ito. Kaya sabi po sa atin po, kung bakit tayo sinugo sa sanglibutang ito, Christ's followers are sent to the world with the message of peace. Kaya ang gospel is the gospel of peace. Kapag tinanggap, nagkakaroon lamang ng trouble pag reject. Ganon din sa atin po. If we reject that message, this message, we will not have peace. And whoever by the quiet, conscious influence of a holy life shall reveal the love of Christ. So makita po natin, quiet, hindi maingay. By the quiet, unconscious influence of a holy life. Kaya ang langit po ay payapang lugar, hindi magulong lugar, hindi maingay na lugar. Yan po, it's a holy, solemn, yan mga kapatid, place. Because God and His Son is there. Yan mga kapatid. Kaya sabi po, whether by word or deed shall lead another to renounce sin and yield his heart to God is a peacemaker. So ito lang po pala po, kasimple. Kung paano tayo maging peacemaker po, sabi niya po, by word or deed shall lead another to renounce sin and yield his heart to God. Kaya pag may nagsasalita ng negative, huwag mong gagatungan. Kasi you are not a peacemaker, but a troublemaker. Yan mga kapatid. Kaya by word or deed shall lead another to renounce sin and yield his heart to God. Hanggat hindi ang tao iiwanan ng kasalanan at isusuko ang puso sa Diyos, we are not yet a peacemaker. Yan mga kapatid. Kaya ito yung panawagan ng Diyos po sa atin. Kaya sabi po, everyone that loveth is born of God. And if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. But as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So ito yung kulang po natin. We need to be born of the Spirit. Ang flesh ay dapat mamatay in order for us to be called the sons of God. Yan po. And sabi po, blessed
are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Ito yung emphasis po ng Diyos po sa atin po. Sa akin, sa inyo, sa ating lahat. Kaya po sabi po, the spirit of peace is evidence of their connection with heaven. Kaya po ang iglesia po natin, hindi pa talaga konektado. Why? There is no spirit of peace. And it is very much lacking in our church. And this must be mayroong presence nito po sa atin po. Kasi ulitin ko po, the spirit of peace is the evidence of their connection with heaven. And the sweet savor of Christ surrounds them. So makita po natin po, hindi faction-faction, kundi buong katawan. The sweet savor of Christ. Ito yung na pumapaikot, pumapaligid sa atin po, mga minamahal. Kaya po, ang sabi po sa atin po, the fragrance of the life, the loveliness of the character, reveal to the world the fact that they are children of God. Ano daw po ang may papahayag na katotohanan na tayo'y mga anak ng Diyos? Ano daw po? Anong uri ng buhay? The fragrance of the life. What else? The loveliness of the character. Tayo pa po ay maging pabango na? Mabango po ba tayo sa sanglibutan? Tayo ba'y kaibig-ibig ang ating mga likas? Kahit man ayaw ng sanglibutan ito, mga kapatid, pero ito yung makikita nila. Kanilang mararamdaman. Kaya po, ang sabi po sa atin po, bilang panghuli, na paalaala po sa atin, men take knowledge of them that they have been with Jesus. So ito po, maaalala po natin po ang mga lagad po, nung sila'y nabago na, nung Pentecost, nakita ng bayan ng Diyos, the professed people of God, that these men, itong mga alagad na ito, sabi niya po, men take knowledge of them that they have been with Jesus. Anong ebidensya po na tayo na kay Kristo po? When we have already that perfect peace of heaven. Kaya mga minamahal, pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa umaga pong ito. Kaya po yung panawagan niya, ito'y mensahe po hindi para sa iba, kundi una po ay una sa ating mga sarili. Next is sa iba at tayong lahat. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa Hebrews 12:14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. God bless all, and blessed Sabbath po sa bawat isa sa atin po.